Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Mariano, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Magsipilyo, magsipilyo, magsipilyo. Ilang-ilaw na pilak ang umatake at umatake ang mga multo. Sa sandaling ang rey ng langgam ay umatras ng hindi malay, nakarinig lamang siya ng ilang malalakas na putok sa maikling panahon. Sa pagbabalik tanaw, nakita ko ang 7 o 8 butas na kasing laki ng hinlalaki na naiwan. Agad niyang napansin na mali ang sitwasyon at agad na bumunot ng sibat sa kanyang kamay, na nagpapakita ng defensive posture. Wow! 5 anino ang pumasok mula sa labas at inatake ang rey na langgam. Ang rey ng langgam ay hindi rin magalang. Dinampot niya ang isang sibat sa mismong lugar, ikinapak ang kanyang mga pakpak at direktang binati siya. Agad na nagsagupaan ang dalawang puwersa. Ivory ay nagmamadaling tumulong sa lugar. Gayunpaman, nang gusto niyang gumalaw, isang maitim na figure ang mabilis na pumasok. Kahit na naaninag niya na siya ay sapat na mabilis, nang siya ay unang lumingon, isang pares ng malalaking kamay ang nakapaligid dito. Sa sumunod na segundo, diretso siyang hinawakan sa kanyang mga braso. Galit na galit si Ivory kaya humiwalay siya ng mabangis at galit na pinagalitan ang isa't isa. Bastos ka, binitawan mo ako, ay, 3,000. Nagpupumiglas, napatingin si Ivory sa taong humawak sa kanya, at natigilan sa kinaroroonan. Ngumiti si Aaron at gumawa ng sumisikip na kilos. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Ivory na tingnan ang rey na langgam gamit ang kanyang mga mata. Masunareng sumunod si Ivory at tumingin sa rey na langgam. Hindi napigilan ni Howdon na sumimangot. Sa oras na ito, ang rey na langgam ay nakikipaglaban ng 1 laban sa 5. Bagamat hindi siya nahulog sa kawalan, wala siyang kaunting posibilidad na makakuha ng mataas na kamay sa mga tuntunin ng kanyang kakayahan. Pinakamahalaga, ang grupo ng mga tao na kinubkob ang Queen Ant. Hindi ka panipaniwala, halos lahat ng langgam. Tingnan mong mabuti, ngumiti si Aaron. Sumimangot si Ivory. The next second, she suddenly opened her mouth in surprise, hindi ba ito? Ngumiti si Aaron at hindi nagsalita. Hinawakan niya si Ivory at nanood ng magandang dula. Inatake ako ng magkabilang panig. Tumagal ito ng mahigit 10 minuto. Pagkatapos, sa pag-iingay ng rey na langgam, biglang kumaway ang sibat at direktang napaatras ang mga taong kumukubkob sa kanya. Ang sitwasyon ay sa wakas ay nagpapatatag ng kaunti. Ngunit nang ang rey na langgam ay handa nang ituloy ang tagumpay, bigla siyang natigilan. Bagamat nalaman niya na ang mga taong umatake sa kanya ay sariling mga tao sa panahon ng digmaan, bigla niyang nalaman na halos lahat sila ay kakaiba. Bagamat napakalaki ng Earthfire City, sa lugar na ito, hindi nang ahas ang Queen Ant na sabihin na kilala niya ang lahat dito, pero at least pamilyar siya sa kanilang hitsura. Pero itong mga taong nasa harap ko, ang weird. Parang kakaibang sabihin na may kilala ka, pero kung sasabihin mong kakaiba ka, parang pamilyar ka palagi. Sino ka? Kumunat ang noo ng Reyna. Sila ay mula sa lungsod ng Earthfire. Ngumiti si Aaron. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang 5 tao na nakikipaglaban pa rin sa rey na langgam ay lumuhad ngayon ng may paggalang sa harap ng rey na langgam. Kami ay walang ingat, maglakas loob na guluhin ang Panginoon ng lungsod, at sana ay patawarin kami ng Panginoon ng lungsod. Panipi, pagkarinig nito ay lalong nataranta ang rey ng langgam, ngunit nang muli niyang tingnan ang 5 tao ay parang may bigla siyang naisip. Ang lalaking langgam na kanina niya pati natitigan ay nagtaas ng ulo at nakangiting tumingin sa kanya, Panginoon ng lungsod, hindi mo ba ako kilala? Ako ay 7 at 7. 7 at 7. Natigilan ang rey na langgam at halatang hindi naniniwala dito, nandito na ang 7 at 7.
Ngayon dapat nasa 70 o 80 years old lang. Paano ka? Magiging 7 at 7. Kung titingnan mo ito ng harapan, hindi hihigit sa 1 sa 20. Bakit ka nagpapanggap bilang siya? Pero medyo magkamukha kayo. Sino ka? Sino ba ang hindi nakakaalam sa kapangyarihan ng Panginoon ng lungsod? How dare the small ones admit their truth in front of the city lord? Ang mga maliliit ay talagang 7 and 7. Please give the city lord a clear lesson. Pagkatapos, ibinaon ng langgam ang kanyang ulo ng napakababa, at ang kanyang posture ay napakababa. Kumunot ang noo ng Reyna at hindi man lang kumukurap tumingin sa Reyna. Parami ng parami ang ebidensya na tila nagpapakita na ang kaharap niya ay talagang 7 at 7. Nagtrabaho na siya bilang guard para sa sarili niya noon, kaya kilalang kilala niya ito. Pero ikaw, sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, biglang may naalala ang Reyna langgam. Sa partikular, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay umalis na sa Aaron, na dapat ay gumamot sa mga pasyente sa labas, ay narito. Tila bigla niyang nahanap ang ugat na makapagpapaliwanag ng mga bagay na ito. Bigla siyang tumangalan ng may pagtataka kay Aaron, at pagkatapos ay tumingin sa 7 at 7, ibig sabihin, storytelling channel sa YouTube. Sa kalahati, ang Queen Ant ay puno ng mga sorpresa. Oo, sa tulong ng doktor na si Han, kami. Hindi lang kami himalang nabawi ang aming muling pagsilang, ngunit higit sa lahat, kakaiba ang aming grupo ng mga tao. Ibinaba ng 7 at 7 ang kanilang mga ulo. Bagamat sila ay lubhang magalang sa tono, hindi nila maitago ang kanyang panloob na kagalakan at pananabik. Kung tutuusin, hindi lang siya, pati na rin ang lahat ng naruroon ay sobrang excited. Na may pagtataka at pagtataka sa kanyang mga mata, tumingin ang Reyna kay Aaron, ngunit kalmado lang nang umiti si Aaron. Tumingin din si Ivory kay Aaron na may pagmamalaki sa mukha. Bakit ka ba nagkakagulo? Di ba routine na to? Walang magawang umiling si Aaron, hindi mo ba nakita kung ano ang pinagkaiba nila? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, tumingin si Aaron kay Ivory at sa Reynang langgam. Nagkatinginan sila ng kakaiba. Ano ang pinagkaiba? Magkaiba ang lahat. Mas bata pa sila ng 12-12 taon, na siyang pinakamalaking pagbabago. Ano ang maaaring nagbago ng higit pa rito? Nang makitang naguguluhan sila, mapait na ngumiti si Aaron, wala bang nakita ang Queen Ant sa laban ngayon lang. Matapos marinig ito, halatang natigilan ang Reyna langgam. Oo, nalulubog pa rin siya sa sorpresang ito nang makita niyang 7 at 7 tao ang nabuhayan ng loob. Inilagay niya ito sa likod niya. Sa lungsod ng apoy sa lupa, ang mga sundalong langgam ay palaging nagmamarcha pasulong ng buong tapang at hindi natatakot sa buhay at kamatayan. Ito ang bentahe ng mga sundalong langgam. Ngunit sa kabaligtaran, madalas may mga nakamamatay na pagkukulang na nakatago sa ilalim ng mga pakinabang. Bagaman sila ay matapang, sila ay nasusukat, kaya ang kanilang individual na enerhiya ay hindi prominent. Sa harap ng mas malakas na kaaway, ang tanging maaasahan nila ay quantitative superiority at spiritual detachment. Kung kaharap natin ang supermaster na parang Queen Ant, malaki ang agwat. Pero ngayon lang, 5 sundalong langgam na lang ang nakalaban sa kanilang sarili. Ito lamang, sa katunayan, ay sapat na upang sorpresahin ang sinuman. Oo, paano sila biglang napakalakas? Tanong ng Reyna langgam. Sa pagsasalita tungkol dito, sa wakas ay hindi napigilan ng Aaron na maging mapagmataas, ito ay isang mahabang kwento, ako. Bago ito natapos, ang Queen Ant ay hindi namamalayan na pinutol ang mga salita ni Aaron, kahit na ito ay mas mahaba, kami ay handa na, para makinig. Tumanggaw si Ivory na parang nagmamasa ng bawang sa oras na ito. Naramdaman ni Aaron ang kanyang ulo sa kahihiyan at napakamot sa kanyang ulo sa sobrang kahihiyan, hoy, ito talaga ang pagkakamali ko, ngunit ang pagkakamaling ito ay nagpasaya sa kanila dahil sa kasawian. Mga pagkakamali, hindi naintindihan ni Ivory. Ngumiti si Aaron, bago mo sabihin ito, dapat mo ring isaalang-alang ang damdamin ng mga tao, matagal na akong nauuhaw. Dapat mo ba akong bigyan ng maiinom? Ang Queen Ant at Ivory ay natigilan sa isa't isa. Sabi ng Reynang langgam na may walang magawang ngiti, kukunin ko ito para sa iyo ngayon. Gusto mo ng upuan? Ngumiti si Ivory. Ang pinakamagandang upuan ay hindi komportable na hawakan ang aking asawa. Nakangiting sabi ni Aaron, no need. Ngumiti si Ivory.
Noon lang, lumabas ang Queen Ant dala ang kanyang tubig at inabot ito kay Aaron, masasabi mo na ba? Matapos matanggap ang tubig, uminom si Aaron. Ito ay kakaiba, ngunit mayroon itong kakaibang lasa. Tumango siya, sa katunayan, sa simula pa lang, hindi ko pinansin ang isang bagay, at ang bagay na ito ang nagdulot ng pagkakamali, at dahil sa pagkakamaling ito, sila ay pinagpala. Ako, walang pagpipilian si Aaron kundi ngumiti ng mapait, Ivory, bagamat sinabi mo sa akin na ang istruktura ng katawan ng Ant-Man ay iba sa atin, kaya dapat iba ang paraan ng medikal. Naisip ko ito, ngunit noong panahong iyon, ayokong gamitin ang sarili kong kakayahan sa medisina para iligtas ang mga tao. Hindi ako magmamadali, bagamat may mga medikal na libro sa Xianling Island, hindi naman ako formal na alagad, at doon ay isang agwat sa pagitan ko at ng basurang gamot sa Diyos. Ang gusto kong gamitin is actually the 5-element Godstone. Sinabi ni Aaron, ito ay may mahiwagang nakapagpapagaling na epekto. Sa partikular, noong nailigtas ko ang maliit na dragon ant sa pagkakataong ito, hindi ko sinasadyang na-harvest ang flint, na ginawa itong isang kompletong genus ng 5 elemento at umabot sa rurok ng mga katangian. Ang 5 elemento ng banal na bato ay walang pagkakaiba-iba, kaya sa katunayan, mayroong maliit na pagkakaiba sa pagitan ng tao at Ant-Man. Ngunit ang problema ay, pagkatapos uminom ng tubig at sumulyap sa Queen Ant at Ivory, medyo nahihiya si Aaron, hindi ko alam kung sobrang saya niya sa tanghali. Hindi ko pinansin ang isang punto. Ang mga individual na pagkakaiba sa pagitan ng mga ant people at sa amin ay talagang napakalaki. Kami ay halos maraming beses sa kanila. Tumango si Ivory, so ibig mong sabihin. Noong oras na iyon, para masubukan ang epekto, hindi ako masyadong nag-isip, kaya hindi ko napigilan ang kapangyarihan ng 5 elementong banal na bato. Kasabay nito oras, dahil ito ay isang grupo ng mga taong langgam na gumamot sa sakit at nagligtas ng mga tao, sinubukan kong kunin ang lahat ng lakas mula sa kanilang celestial cover sa pinakamahusay na paraan. Biglang naunawaan ng Rey ng langgam, no wonder gusto mong mahulog mula sa langit. Ito pala, dahil dito, napagtanto din ni Ivory na ang paraan ng paggamot na ito ay lubhang kakaiba, kahit sa oras na iyon. Ngunit ngayon ay naririnig ko ang paliwanag ni Aaron, na kung saan ay biglang naliwanagan ang mga tao. Ang paraang ito rin ang nakita ko sa mga medikal na libro sa Xianling Island. It takes chi as treatment. This is a strange method. Tumingin si Aaron kay Ivory at nagpatuloy, ngunit ang problema ay na-maximize ko ang lahat, ngunit hindi ko pinapansin na ang katawan ng taong langgam ay masyadong maliit. Kaya, sa sandaling ang hininga ay pumasok sa kanilang mga katawan, sa simula, sila ay tiyak na makikinabang sa paggamot at magkaroon ng isang mahusay na kutis. Kung gayon, bakit sila namatay pagkatapos nilang magmukhang mabuti? Mukhang patay na sila, pero kung tutusin ay nagpapanggap lang sila ng kamatayan dahil hindi sila nakakadigest ng sobrang lakas. Sinabi ni Aaron, ito ay tulad ng pagpasa sa merito. Kapag ipinasa sa amin ng mga supermaster ang kanilang mga kakayahan, para ma-maximize ang paglilipat, madalas silang pumapasok sa sheneng mula sa Tianlenggay, at sabay-sabay silang nag-aayos ng ating mga meridian, upang maabot ng sheneng ang dantian ng maayos. Sa katunayan, mayroon akong parehong kasanayan sa paggamot sa kanila, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako nakalusot sa kanilang mga meridian. Ito ay lumikha ng isang malaking bilang ng mga tao na talagang maaaring hamarang at sumabog sa kanilang mga meridian sa kanilang mga katawan, na nagiging sanhi ng pagkawala ng kanilang sarili, kontrol at makoma. Gayunpaman, sa aking patuloy na paggamot, ang mga ito ay maaaring dahan-daang magbukas ng kanilang mga meridian at makamit ang isang katulad na paglilipat ng kasanayan. Sa makatuwid, pagkatapos ng kanilang mga katawan ay ganap na makontrol, hindi lamang sila gumaling mula sa kanilang nakaraang sakit, ngunit mabilis din ang pag-unlad dahil sa isang malaking bilang ng tunay na kakayahan. Nang bumagsak ang mga salita, si Han sana ay isang mapagmataas na tao. Siyempre, ang kakayahang tumulong sa iba ay isang mapagmataas na bagay, ngunit hindi lamang ito makakatulong sa iba, ngunit makakatulong din sa kanila. Kung gayon, ano ang mas maipagmamalaki natin? Hindi naman masakit na maging high profile sa kasal. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin tumitigil ang ngiti sa mukha ng Rey na langgam. Nang matapos ang Aaron, tuwang-tuwa niyang sinabi, haha,
Kahit hindi ko pa rin masyadong naririnig, nakikita ko pa rin ang resulta. Ano pa ang hinihintay ninyong 5? Bakit hindi kayo lumuhad at magpasalamat sa inyong benefactor? Sinasabi ko sa inyo, ito ay pangalawang kabaitan, walang mas masama kaysa sa inyong mga magulang. Umiling si Aaron, hindi, marami sa kanila ang mas matanda sa akin. Lumuhad sila para sa akin. Hindi ba iyon ang pagkawala ng buhay ko? Gusto ko pang manatili sa aking asawa ng ilang taon pa. Ngunit ang biyaya ng pagbabagong buhay ay talagang. Sabi ng Reyna Langgam. Ngumiti si Ivory, huwag mo nang purihin ang Reyna Langgam. Ang mga buntot ng ilang tao ay nakataas na sa langit. Kung patuloy kang magpupuri, hindi mo na kailangang gumawa ng bilog. Ano ang mas mataas? Tumawa ang Queen Ant at sinabing, okay, kung gayon, huwag kang lumuhad. Gayunpaman, isang pagpapala mula sa langit na ang ating lungsod na apoy sa lupa ay biglang makakakuha ng pagpapalang ito. Ito ay tinatawag na pagpapanatiling bukas ang mga ulap at maliwanag ang araw, kalsada ng Ivory. Well said, it's a good one to keep the clouds open and see the sun bright. I don't know how many years our Earth Fire City has survived. Ngayon, talagang bumukas ang mga ulap at nakikita ang sikat ng araw. Sabi ng Reyna Langgam, pwede ka bang sumama sa akin? Hindi alam ni Aaron at Ivory kung ano ang gagawin ng Queen Ant, ngunit tumanggo sila. Agad silang inakay ng Reyna Langgam palabas ng palasyo at lumabas. Pagkalabas na paglabas niya sa palasyo, tinawag ng Reyna Ant ang kanyang kasama, at pagkatapos ay nagsalita ng ilang salita sa kanyang tainga. Kasabay nito ay ang misteryoso at tusong ngiti sa kanyang mukha. Pumunta ka. Oo. Ngumiti din ang Entourage at agad na umatras. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!